So dito, may ginawa akong template, no, kung saan pwede kayong mag-reach out sa mga client. So iti-tweak nyo na lang siya. So nakalagay dito, the objective here isn't to make a sale, no, or hindi makabenta. Rather, it's to provide a genuine value to our target audience. We aim to establish meaningful connections and build foundation of trust. By doing so, we're planting the seed for a lasting relationship that could lead to mutual benefit in the future. So dito, may mga template dito. Halimbawa, social media. So kailan nyo to gagamitin? You just have created an infographic and you want to provide value as a social media manager. So halimbawa, social media manager kayo. Pwede nyo tong gamitin, no, na pang reach out dun sa mga potential clients nyo. So syempre, aayusin nyo na lang to. So yan, meron mga iba't iba. Tapos dito, meron ding comment outreach. So yung comment outreach, ito yung magko-comment kayo dun sa mga post ni client. And yan, kung gusto nyo malaman yung full details nito, magkakaroon ako ng libreng course, no, sa linggo. Actually, webinar yun, pero i-convert ko na lang sa course para pwedeng balik-balikan, no. At saka at the same time, makatulong din, lalo na sa mga nagsisimula pa lang. Hi guys, Ellie here. Welcome to the Freelance Chronicles, where every freelancing story matters. Dito sa segment ng video natin ngayon, pag-uusapan natin ang mga iba't ibang story tungkol sa freelancing journey. Ba't iba? Merong mga rants, merong mga experience, merong mga worries, merong mga newbies, merong mga matagal na sa industriya. So ngayon, dito sa video na to, ang goal natin, no, is kumuha ng insights, no, kung bakit nila nasabi yung bagay na yon. At susubukan ko rin mag-share ng aking opinion kung papaano makatulong doon sa mga taong yon. At the same time, baka pwede rin natin itong kuhaan ng aral kung saan pwede nating gamitin kung sisimula pa lang tayo or kung matagal na tayo at or iba sa atin itong experience na to. So tara, samahan niyo ako at pag-usapan natin ang mga iba't ibang storya sa likod ng freelancing. Okay, hello guys. Dito na naman tayo sa onlinejobs.ph kung saan tatry natin maghanap ng mga post tungkol sa iba't ibang tao and subukan natin kumuha ng aral, no, doon sa mga post nila or rants nila. Pero ito, no, nakita ko, hello guys, okay lang po ba specs nito? Customer service, email lang naman work ko. Thank you sa sasagot. So yung specs na pinakita niya rito is Intel Core i5 4th Gen, 8GB RAM, 128GB SSD, Windows 11. So ang price is 13,000. So kung email lang naman, no, I believe okay na to, no. Pero kung mag-i-invest ka na lang sa ganito, lalo na kung nagsisimula pa lang kayo, no, ako mas prefer ko yung PC dahil in a long run mas madali yung maintenance ng PC kaysa sa mga laptop, no. Mas madali nyo mapapalitan kapag may nasira. Pero yun nga, to answer this question, pagdating sa customer service, lalo na kung email lang naman, okay na to, mid-range, makakaramdam kayo ng mga kabagalan kahit papano, mga konti siguro, minimal. Kasi nakahawak na ako ng ganitong laptop, ng ganitong specs. And yun, kapag masyado ng maraming tab, lalo na kung Google Chrome, bumabagal na siya. So siguro kahit mga i5 11th gen, tas gawin mong 16GB yung RAM. So kung hindi ka naman masyadong maglalaro, lagyan mo na lang siguro ng 500GB HDD or pwede rin naman SSD, pero mas mahal kasi yun. So yun lang naman yung mare-recommend kong specs, no. So yun, pagdating sa specs sa computer, depende kasi yan, nagre-range kasi yan dun sa task na gagawin niya. Pero yung mga ganito customer service, magaan lang naman yun, lalo na kung email lang naman. So ito, delayed payment. Ang hirap ng ganitong pakiramdam. Yung gusto kong magalit sa boss ko dahil most of the time, need pa namin i-follow up ang sahod namin. At ito na nga, delayed na naman today at aabutin na naman ng more than a week ang delay. Grabe naman. Pero I tried pa rin to follow up nicely kasi pag pinairal ko galit ko, baka tanggalin ako bigla at lalong di ko makuha yung sahod ko. Knowing them pa naman, notorious sila sa pagto-terminate kahit in the middle of your shift ka. Paulang beses na to na umabot ng 1 week ang delay. Kadalasan naman 1 to 2 days nagiging
never naging advance. Ano ba magandang sabihin kay client pag ganito? Siguro naman deserve din namin masahuran on time dahil sa pagdedemand nila at pagka-perfectionist. Hi, sorry na parang. Feeling ko kasi ang baba ng pagtingin nila sa mga Pinoy VA kaya din nila pinapriority ang sahod namin. So ito lang naman. Ang take ko dyan is pag ganyan yung case, huwag ka na magstay dyan, no? Lalo na kung hindi bina-value yung work nyo. So, kayo na nagsabi na demanding sila at may pagka-perfectionist. So, I believe na nagba-micromanage pa tong mga to. Tapos, pagdating sa sahod ay nade-delay. So, yung mga ganyang klaseng tao, hindi dapat siya, hindi dapat siya hindi dapat nagbo-boom yung business niya. Hindi dapat siya tinutulungan. So, ang tip ko sa'yo ang gawin mo is maghanap ka ng client, no? Isa or dalawang client. Pero huwag ka munang umalis. No? Try mo muna maghanap. Then, kapag nakahanap ka na, napagsabay mo na yung dalawang client, unti-unti ka nang magpaalam. So, tandaan nyo, sa freelancing, minsan may, sa mundo ng freelancing, service provider tayo. Nagpo-provide tayo ng service. So, kagaya ng mga cable, yan, Netflix, pabakuryente, diba? So, kung titignan nyo, minsan yung mga service provider, may mga upfront payment pa yan. Tinatawag, ibig sabihin, magbabayad muna, bago yung service. Kasi ganun nagwo-work ang business. Mahirap yung lalo na sa ibang bansa pa sila. So yan, next natin. So ito more on tablet or laptop Ito, hello po, need advice. Nag-start kami last week. Dumating yung Friday and Saturday. Sabi niya na magbabayad siya. Pero until now, wala na. Magto 2 weeks na, wala pa rin. Hawak ko lang yung email niya to check important email. Tapos nakikita kong sinasahuran niya yung isa niya pang BA, pero sa akin wala. Fina-follow up ko, message ko siya. Pero di niya ako sinisin. Ilang days na di kami tinag-uusap. Asa pa ba ako or ginost na ako ni client? Paano kaya mag-follow up regarding salary nang di siya na-offend? So, pag mga ganyan, regardless na yan kung di siya ma-offend or what di mo na kailangan isipin kung ano yung mararamdaman ng client mo Kasi, tapos na sabi mo, magto 2 weeks na, pero wala pa rin. Ibig sabihin, na-accomplish mo na yung job, tapos na yung task, may nabigay ka ng output, pero yung bayad niya sa is wala pa rin. So, maging straightforward ka siguro, na sabihin mo, ganito yung situation mo, hindi ka pinapansin. So, ngayon, ito yung magiging tip ko sa'yo, Pero, wag naman sanang umabot sa ganito. Sabihin mo, pwede kang mag-leave ng bad reviews sa kanya, na ganito siyang magpasahod, and pwede mo sabihin sa freelancing community na ito yung client na yon, na maging aware sila na ganito niya itrato. Pero sana, wag naman umabot sa ganong resort. Pero, kung dumating man yung worst, yun lang yung siguro yung mapapayo ko sa'yo kasi wala naman tayong habol dyan wala namang police or wala namang batas siguro na may mga batas pero hindi naman siya ganoon na ino-honor lalo na overseas or nasa ibang bansa. So yun lang yung masasabi ko. And ayun, bago pala mag-close or bago pala ako magtapos is may gusto lang akong ipakita sa inyo. Docs, tapos ito template. So dito may ginawa akong template kung saan pwede kayong mag-reach out sa mga client. So iti-tweak nyo na lang siya. So nakalagay dito the objective here isn't to make a sale or hindi makabenta. Rather, it's to provide a genuine value to our target audience. We aim to establish meaningful connections and build foundation of trust. By doing so, we're planting the seed for a lasting relationship that could lead to mutual benefit in the future. So dito, may mga template dito. Halimbawa, social media. So, kailan nyo ito gagamitin? You just have created an infographic and you want to provide value as a social media manager. So, halimbawa, social media manager kayo. Pwede nyo itong gamitin na pang reach out dun sa mga potential clients nyo. So, syempre, aayusin nyo na lang to. So, yan. Meron mga iba't iba. Tapos, dito, meron ding comment outreach. So, yung comment outreach, ito yung magko-comment kayo dun sa mga post ni client. And, yan. Kung gusto nyo malaman yung full details nito, magkakaroon ako ng libreng course,
sa linggo. Actually, webinar yun, pero i-convert ko na lang sa course para pwedeng balik-balikan, no? At saka at the same time, makatulong din, lalo na sa mga nagsisimula pa lang. So, more on, ano lang to, getting clients, yung topic dito sa, ano na to, template na to. So, yun lang. Kung nagustuhan nyo yung mga ganitong video, pa-subscribe naman, pa-like. So, may mga question kayo, comment nyo lang, and pag-usapan natin yan sa susunod kong video.